Isang taong nag-aaral sa agham ng wika na hindi na nangangailangang mahusay na salitain ang wikang pinag-aaralan. A. Dalub wika, B. Ladino, C. Monoglot, or D. Polyglot. The correct answer for this item is Dalub wika. No? When we say taong nag-aaral sa agham ng wika, when we say agham ng wika, linguistika, linguistics. So sino yung mga taong yon? Linguist or linguista. Pero ibang katawagan, Dalub wika. Sir, dito, hindi na nangangailangang mahusay salitain ang wikang pag nag-aaralan. Dito ako narito, sir, kasi linguistics tapos hindi nasanay, hindi na kailangan pang mahusay salitain. Kasi ganito yon, no? As we proceed with this session, tatalakayin natin yung characteristics ng dalubwika. Pero isa sa characteristics ng dalubwika, hindi ka kailangang magaling magsalita sa iyong wikang pinag-aaralan. Alam mo yung grammar rules, alam mo yung spelling, alam mo yung pagsulat, pero hindi necessary na mahusay kang magsalita sa wika. No? Kaya nga yung mga unang linguists or mga linguista or dalubwika dito sa Pilipinas ay yung mga foreigners, no? Inaral nila, no, yung mga wika, yung mga dialekto dito sa bansa. So, yung dalubwika magaling, no? Sa baybay, magaling sa structure, magaling sa pagsulat, pero hindi kailangan na magaling sa pagbigkas, sa pagsalita. Okay? Very good. Okay, ano naman po ang Ladino? When we say Ladino, taong marunong magbasa at magsulat sa wikang Tagalog at Espanyol. Pag monoglot naman, taong isa lang ang wikang alam o sinasalita. Okay? Taong isa lang ang wikang alam na sinasalita, monoglot. Pag polyglot naman, taong maalam at kayang magsalita sa maraming wika. English, Filipino, Bisaya, Chinese, Japanese,